how to identify serpentina plants. Ayan, para malaman nyo kung ano nga ba yung mga nasa harap ng bahay nyo, kung yan ba ay serpentina or hindi. Ayun guys, nandito tayo sa farm and dito sa ating serpentina plants. And kaya ako nandito kasi sasagutin ko, may nag-comment kasi hindi ko na maano kung saan video yun. Ang sabi niya, paano daw ma-identify kung serpentina daw or hindi. Kasi marami daw silang ganun, damo-damo sa kanila. And then gusto nilang ma-identify. Baka kasi meron daw sila. And then yun nga, maging useful. Okay, so tutulungan ko kayo para ma-identify nyo. Unang-una pa lang is, tingnan nyo dito yung ating mga plantation by the way. Malalaki yung dahon ng ating serpentina. And meron din nito maliit guys ha. Kapag ka nakailang prone na tayo, lumiliit din yung dahon ng ating serpentina. Okay, so from seedling pakita ko sa inyo. Okay, so ito pag seedling, ganyan, para siyang basil. So pwede talaga kayo malito. Ayan, so meron pa dito. Maliit yung kanyang dahon. And kapag lumaki naman, ganito na siya. Ayan. So, ganyan na yung ating actual na serpentina. Unang-una nyo dyan ma-identify para talagang malaman nyo, tikman nyo yung dahon. Kahit ganito lang. Kahit ganito lang. Okay na yan. Sapat na yan para malasahan nyo yung pait. Guys, napakapait ng ating serpentina. Kahit sobrang liit lang na parte ng dahon, ma-identify nyo na agad sila. Ayan. So, pangalawa ang kanyang katawan ay para siyang square. Ganito. Ayan. So, makikita nyo dyan, may parang mga ganyan nakaganon. Ayan. So, ipopokus ko. Kahit anong klase ng serpentina yan, matanda pa yan or ano, ganito yung magiging size or shape ng kanyang main branch. Ayan, pakita ko sa inyo ito. 'Di ba lahat parang square siya. Kung makikita nyo talaga dyan sa actual na video, ayan. Ay, kung mapopokus lang, ayan. So, ganito siya. Hanggang baba yan, makikita nyo yung squares. So, dapat, unang-una, pag hindi kayo sigurado, una yung gawin, tikman, kahit maliit na party lang, ganyan, okay na yan. Pangalawa, kung hindi pa kayo kumbensado talaga, pero dapat mapait, malalasahan nyo ng mapait. Pag hindi mapait, hindi po yan serpentina. Kasi guys, ang serpentina natin, kahit ganito kaliit, lasa na yung pait. Kahit ganyan, malalasahan nyo na yung pait. So, doon pa lang, ma-identify nyo na. Okay? And may nagtatanong din sa akin na ano daw, iba daw yung serpentina namin green, sa kanila daw yellow. So meron ganun guys. Itong nakikita nyo dito, kung makikita nyo lang yung actual to, para siyang dilaw. Para siyang dilaw kasi nangyayari yun kapag ka exposed sa araw. Ayan. Para siyang dilaw. So that means possible serpentina yung inyo. Kasi marami siyang klase, depende sa area na pinagtataniman ninyo. Dito kasi sa kabila, medyo ang daming pataba at may talagang ng net ito. Ito naman, kakalagay lang namin ng net. And tingnan nyo, kung sa actual kasi, para siyang pula. So, pakita natin. Para siyang pula and maliliit ang dahon. Ayan, kadalasan ganito yung parang may dark spot. Yung mga nasa kalsada na serpentina, ganun yung mga makikita ko Yang ganito, kasi kulang siya sa nutrients. Ayan, kulang siya sa nitrogen, kaya ganun. Kaya naman nagkakaroon ng sobrang green yung dahon ng serpentina guys, is punong-puno ng nitrogen yun. Okay, so parang ito guys ay napakadami nung nilagay namin dito na chicken manure, kaya talaga makikita mo yung effect sa dahon, yung nitrogen. Ayan, dahil yung ating chicken manure ay napakayaman yun sa nitrogen. Which is, para naman yun sa dahon. Responsible yung nitrogen sa dahon. Ayan, kaya makikita nyo yung result talaga sa dahon. Napakaganda. Pero yan po ay parehong serpentina. Ito yung dilaw, medyo yellowish. Hindi naman siya totally, pero yellowish lang talaga siya tingnan. Medyo in short, kulang siya sa pataba. Ayan. Kasi kakalagay lang ng net natin, kaya nilalagyan natin ng mga yan, Ino-cultivate din natin yan every week. Ayan. And yun nga guys, ano siya, kumbaga
Hindi mo, kumbaga hindi siya masasabi na ito lang, ganito lang yung itsura ng serpentina. Nakadepende sa area ninyo, sa area ng pinagtataniman, nakadepende talaga yon dahil kapag hindi rin maaalagaan, syempre pangit din yung result kahit anong klase ng halaman. Pero, isa lang yung pinaka number 1 na tatandaan nyo, tikman nyo lang yung dahon. Dapat mapait siya. Okay? Pag hindi po siya mapait, hindi po yan serpentina. Okay, so dapat mapait siya at yung pait hindi nyo halos kakayanin. Ganun siya, ganun yung lasa niya, sobrang pait. And then lalo na kung bago sa yung panlasa yon, masusuka kayo. Usually yun yung nagiging side effects. 'Di ba? That's why bawal na bawal to sa buntis, mga nagpapasuso, gayon mga suspected pregnant. 'Di ba? Bawal na bawal kasi meron itong abortive effect.